ang Christianity karong panahona is wa na kayo'y value. No? Naano ta sa generation nga diverted na kayo. Imbis ang church, ang Christianity, mo reach out sa kalibutan, ang kalibutan ay ning saka sa sulod sa church. Ang kalibutan na ang nag-penetrate sa church. Dili na ang church may nag-penetrate sa kalibutan. So, delikado kayo sa mga Kristohanon. Kay sa digital world, no? Nanatakaron sa digital world. Halos ang tanang mataron na katutok na sa cellphone. Bisag asa ka mo adto. Bisag asang lugar. Usakay kag jeep. Sakay kag eroplano. Mo adto kag library, naa sa library, pero ang mata, wa na sa library. Ang mga park karon wa na'y sulod. Kaya ang mga tao nakatutok na sa mga gadget. So, makita nimo manghigala nga ang spiritual growth, ang feeding sa atong soul, ang nag-fed sa atong soul is usahay, dili na word of God. And sometimes, ang ato ang food, matod pa ni Jesus Christ sa Matthew chapter 4 verse 4, no? Not by bread alone but by every word nga gikan gyud sa baba ni Jesus Christ, pero kato nga word manghigala nga atong na-absorb usahay gikan na sa digital mga information, dili na gyud siya direct sa word of God. Okay? So atong hisgutan karon ang dangers, okay? The dangers of spiritual obesity. Okay, so balik ko na to, no? Ang obesity means extremely fat in a way that is dangerous for health. Gigamit na to ni siya nga reference nga kung ang physical nga overfed, sige kaon nga walay exercise, wala na balance ang diet, dangerous sa physical. Okay? It leads to a range of diseases kung puro intake nga walay exercise. Matud pa sa usa ka friend nga doktor, there is no substitute to exercise. Bisag unsa nga usa ka upgrade ang imuhang vitamins, bisag unsa pa ka kuyaw ang imong gina-maintain nga tambal, walay substitute sa exercise. So meaning, anything nga imong gikaon, kung dili nimo siya i-balance into exercise, mag-lead siya sa physical obesity, no? So ang obesity magdala siya daghang diseases. Cancer, okay? Diabetes, heart disease, stroke, muscle and joint problem, hypertension. So, kita, bisan ako, actually, igo po ko ani gyud physically, kay kapoy gyud i-exercise. gikan pa ko college, nagmotor na ko daan. So, meaning, wa na gyud ko'y baktas-baktas. Muna nga, usahay, lami po di baktas. Mubaktas lang tag 500 meters, mura nagdi kabangon. No? Mura nagdi kabangon. Muna, lami po dining mag-bike-bike tano. Mubaktas lang siguro kog diri og 7-Eleven, basig maghagok na ko unya sa balay. So, igo gyapon ko sa physical. Kay nga naman, kung ang imuhang health di nimo mabalance, ang imong pag-alagad sa Ginoo apektado ba ya? Pag dili normal ang imong health, di ka ganahan mo pray. Mo pray lang kagamay, duka na, hagok na. Ang imong prayer life connected sa imong physical. Okay? So, matud pa sa pulong sa Ginoo sa 1 Corinthians chapter 6, glorify God with your body. So, apil ta. I-take care na to atong body. So, makita nimo manghigala nga ang obesity means overfed. Walay exercise. Okay? So, dangerous to your health. Nagkuha tag references ani, no? Nga kung ang physical obesity ang imong
pag mobilize limited, how much more kung i-connect na to sa spiritual. Nagkuha tag mga references diri kung sa imong height na ay healthy nga weight, okay? Bust measurement sige na ang biga ni body mass index. Kung ang imong height 5'4", dapat imong timbang diha lang gyud sa 110 to 140 pounds. Pag moabot ka og more than that, overweight na ka, kinahanglan na ka mo adjust og kanon og rice. Pero pag mulampas pag gyud ka diha, obese na no? Obese na siya, magtubig na imong lawas. Wala na, di nakaganahan mo bangon. Basta gani, di nagi ka kamatag alas 5, alas 6. Nananay mga indication, no? Nananay mga indication nga candidate na ka. Mudaog na ka sa mo candidate na ka for cum laude, no? So delikado na kayo na siya. Nananay dili mayong effect sa imuhang physical, at the same time i-connect nimo sa spiritual. So sa spiritual obesity, being overnourished but under exercise in our faith. So, dagang Christianity karon nga well-fed. Grabe kaayo. Naka-online na, naka-cell group pa. Unya, naapagid sa church. But the problem is, wala ma-exercise iyang faith. Hindi lang na compromise. Okay? Ang isa katiil na sa Ginoo, ang isa katiil na sa kalibutan. Pero pangutanon nimo nag-righteousness, grabe ang baba. Especially prayer. Prayer is always mentioned. Pero wala gyud ma-exercise. Wala gyud ma-exercise. Ang imong prayer shows how much you need God. The longer or the time you give most sa imong prayer, it indicates how much you need God. So, tanawan ninyo ng naa kay family member magsakit, nya critical, nya wa pa jud kay pangbayad, obserbahi imong prayer. Mo na pinakaseryoso nga prayer. Okay? Diya nimo ma-feel unsa ka importante ang prayer. No? Ang imong ordinary prayer, dili ma-compare ana nga prayer. It shows how much you need God. So, ang spiritual obesity, well-informed but under exercise. Wala gina-practice. Ug daghang Christian ani. Okay? So, di ta dapat mabilong ani. Ikaduha, it consume vast amounts of spiritual teaching but fail to put it into practice. Okay? Tanang seminar, tanang conference, tanang discipleship program, naa. Okay? Full of biblical information, but lack the muscle to active obedience. Wa say strength, no? Di kayo nila ma-perform. Itong last time, na-inspire lang ko sa mga kaubanan ako, mga pastor nga wait sila. Nagpabuhat po ko ka ng lata lang niya, siminto. Gi-inspire lang dyan ko ni Pastor Jeffrey ba. Ala, sige, kay ilang mga muscle, grabe man yun. So, niabot ang time, nagka-create og muscle akong lawas. Gamay-gamay lang good. Once a week, twice a week, kanang ganagana lang, naradi as kilid kusina. Kalkakargahon lang. Uy, pag once day maano nimo siya, masugda nimo, imong lawas mangita na. Murabag, kanang kulang kayo kung dili ko mo. So, adto ko sa ka-church, nag-revival ko, wala naman tong binuhat na ko. Kabalo ka, sa kong gikuha na ko tong pat sa tanom, nga bugat, murali, giana-ana lang na ko, kay akong lawas mangita na. Mo din advantage, no? Pag once imong i-exercise ang imong faith, niya i-put nimo into practice, ang advantage niya mangigala, ang law of habit mag-takes place sa imong life, no? Mangita na imong lawas.
Pag di ka ka-pray, mura na kag kulang na, di ka mabuhi. Kay ang tawag na to na law of habit. Kaya di ba pag naatay habit sa, let's say, ang atong habit sa una, maglantog TV, ang atong habit sa una, maggansilyo, di ba? Ato lang sa ka ng common nga habit, kaya isa naman lang habit ron, cellphone naman lang. Pero matutasa ka ng habit ba nga, magbuhig isda, pag masugdanin mo na, dinigaganahan mo undang ba? Kaya naana siya'y kanang law nga nag-operate nga pangitao na yun mo. So sa physical obesity hinders, samot na ang spiritual obesity. But pasabot, puro lang ta word of God, tambok na kaita. Taga Domingo, pero wag yun na to gi-exercise. So gi-avoid na to ni. No? Kay mahimo niya tang religious. Okay? So, ang atong sabtuning discipleship, ang mali nga view sa discipleship. Okay? Isa sa cause sa spiritual obesity is knowledge-based discipleship. Puro lang siya information, no knowledge. Knowledge mean what you know. Okay? Una, ang ubang churches or kasagarang churches, ang term nila na small group sa tuwa, Bible study, gatherings, fellowshipping. Okay? Commonly, cell group or small group. Discipleship is not just information. Wa nagpasabot nga you join cell group or small group, disciple ka na. Kay ang greatest commission is mahimo mang disciple gyud ta. Dili lang ta mahimong attender, mahimong hearer, dapat mahimo gyud ang follower. Okay? So, yes, small group is isa sa mga sign nga you are growing as a disciple, but it does not mean that nag-join ka sa small group, disciple ka na. Ikaduha is doctrinal fluency. Fluent. Meaning, well-versed ka. Dagang kag verses. Pero, wala ma-exercise. Unang abot na ko diri sa fellowship, sa Victory Chapel, labas pa kayo akong mga verse. No, daghang kay kog mga verses. Pero mao lagi na, bulanon ra mo kasimba. So, ang verse, naara diri. Kanang mga faith defender, grabe man na, well-versed man na sila. Ang mga theologians, ang mga Bible school graduate, well-versed. Pero sad to hear, naalangyod sa ilang mind. Discipleship is not just theology. Dili lang na siya study about God. In fact, ang mga doctrinated nga mga tao is more on verses. Pero, number one, bagsak na sila sa ilang prayer life. Walay prayer life. Ang uban, wa na gani ga-practice sa tithing. Ang uban, ga-pamalikas pa. Ang uban, ga-compromise. So, ang point na to diri is, you have all the knowledge, pero wa gini mo gi-practice ang gipangita sa Ginoo. Wa gini mo gi-practice what is the will of God para sa imong life. Mo na diri sa atong fellowship, we challenge nga mahimo kitang disciple. Thank you Lord sa mga church members, pero ang word nga disciple dili kinahanglan apil ka kanunay sa outreach, kun dili pag uli nimo after sa church ato yung i-practice. Kumbaga lifestyle. Okay? Na akay murabag dignidad nga tinuod ka nga follower ni Jesus Christ. Makita gyud si Christ sa imong life. It should be a lifestyle. Dili ka makita sa mali nga lugar. So, point na ko ng mali nga lugar, di ka makita sa club. Di ka makita sa imnanan. Di ka makita sa sinihan. Di ka makita sa diskuhan. Kaya nga naman, ang uban sa ilaha, well-versed, pero sa ilang life, di gyud makita. Gani, ulaw kayo no, baliko na ko ni, labi nas mga batanon, no? Ang uban sa tua, bakakon paghihapon. Okay? So, asa kagikan, dili gyud isulti asa kagikan, no? So, mo na nga, na mga parents, musulti sa kuha,
So, muna nga, doctrinal fluency, it does not mean you are a disciple. Okay? Gani, ang uban diri, pamalikas pa gani siguro gihapon. Yung kung masuko raman, pastor. Mo gani nang giingon sa Mark 7:21, ma-expose na hinon ang imong true color when there is pressure. Okay? So, spiritual discipline, which ang uban sa tuwa diri, grabe na ka umatud pa religiously. Kung mayong kag church o mga activity na agyod, yes, gikinanglan na sa disciple, pero ang discipleship wala lang diha, dili limited, no? Ang discipleship is dagan siyang factor. Yes, we need the word of God. We need small groups. We need doctrinal fluency. We need spiritual discipline, pero wala nag-stop diha. Okay? Ingon sa John chapter 8, the truth shall set us free, pero kana nga truth wala ni undang diha. Okay? So, i-avoid na to ng knowledge-based discipleship. Okay. Matthew chapter 4 verse 19. Diha na to makita ang word ni Jesus Christ. Sa diyang gi-challenge niya sila ni Peter. Unsa ingon niya? Then Jesus said to them, "Follow me, I will make you fishers of men." So, this is not just a Sunday Christian. Number one, ingon siya, follow me. Kanang word diha nga follow me, wide kayo na. Wide kina siya nga view. Kay kanang word nga follow me, kung i-apply na to na siya sa secular, no? Kung moapil ta sa fraternity, kung moapil tag mga club, moapil ta og mga group, you give your whole, no? Tanan imong ihatag, membership, commitment. Grabe, no? So in the same with God, naghisgot na siya sa tuang relationship with God's people. Meaning part ka na sa local church. Kung mo yung ka nga musunod ka sa Ginoo, na ay decision nga biyaan sa imong old life, and then naa kay decision nga mo enter ka sa new life. Kay karang word nga follow, tuwa ka dito kung asa ang lihok sa Ginoo. Okay? Tuwa ka kung asa si Jesus Christ. Kung asa ang Holy Spirit nag-lead, tuwa ka dito. Kay you are following Christ. We are not following the pattern of the world. We are following the pattern of Christ. Okay, so muna siya dito, follow me, and I will make you. This is the process of transformation. Nag-isgot ni siya relationship with God. Nga ang process of transformation, willing ka manghigala, ma-mold. Willing ka makorek. Mo-undergo ka sa mga pressure, temptation, trials, persecution, pain, tanang offend, imong maatubang. It's because gina-process ka. Maingon diri, I will make you. Kaya ang pinaka-purpose, i-duplicate ka into the image of Christ because once mahimo ka ng tinuod nga disciple, no, we are to continue what Jesus has started. Ning biya na siya, so here comes, it's your turn. Okay? Because discipleship is continuing what Jesus has started. So it's your turn. Okay? Ingon sa John 14 verse 12, the things that I do, you will do it also. So, girelay. Iyang gi-impart iyang life. Sa iyang 3 years nga ministry, mangigala, iyang gi-process ang mga disciple. Ingon siya, the things that I do, tanan ninyong nakita sa kuha. Ingon siya, follow me. Ingon si Paul, imitate me. Na ang pattern of impartation, na ang pattern of example. Because one day, gamiton ta sa Ginoo to catch fish. Our relationship with the outsiders. So, that's the reason nga nung gahapon nag-outreach ta, no? Saturday morning regularly, no? Sa mga vacant Tuesday and Thursday, morning and evening, natay mga senior nga naga-join sa outreach. Sa Tuesday morning, lahi nga group. Tuesday evening, lahi nga group. Thursday morning, lahi nga group. Ang uban, nag-commit, bisag nag-commit lag ka isa. Dili kinahanglan nga mo preach ka. Dili kinahanglan nga
at least gi-exercise nimo nga part ka sa team. Part ka sa group. Okay? Okay, so sa mga walay trabaho pag Sabado buntag alas 9 naami diri. You can join, no? In fact, libre pa ta merienda na antay sakyanan. Ani lang mo diri if you want to experience 1 hour lang ni after ana pwede na mo adto sa inyong mga trabaho. Okay? So i-exercise na to. Dili ta makuntinto mangigala sa Sunday Christian. Okay? Dili ta dapat mag-upgrade pud ta. Okay. So Matthew 7:21. Kanunay na ko ning gina-share kay isa ni siya sa mga highlights nga dapat masabtan nato sa Christianity. Ingon diri sa verse 21, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter to the kingdom of heaven, but only to the one who does the will of my Father. Ang pinaka-requirements to enter dito sa spiritual realm is doing the will of God. Klaro kayong giingon ni Jesus Christ, to those who does the will of my Father. So the question is, what is the will of God? Mo na ipangutana. Will ba ni Lord nga mosimba ka? Yes, will na ni Lord, but it does not end there. Okay? What is the will of God? So, ingon diri sa verse 23, okay? Sa last days, paminawan na yung verse 23, sa katapusang mga adlaw, daghan mo ingon, Lord, Lord, di ba nagprophecy man mi sa imong name? So, take note, bisag wa kaila ang Ginoo sa ilaha, ang name sa Ginoo nagyapoy power. Okay? Romans 10:9, walay laing ngalan nga gihatag sa kalibutan nga ang tao maluwas. So sa pangalan pa lang dan sa Ginoo, the name itself has power. So the issue diri is wala sa prophecy. Wala diri sa pag-cast out demons. Ingon diri, in your name we drive out demons. So ang pangalan sa Ginoo ang nagahom, pero ang nagbitbit sa pangalan sa Ginoo, wa kaila ang Ginoo. Take note, no? Ako, gigamit akong pangalan sa Ginoo, gipahawaan akong yawa. Nihawa ang yawa sa authority nga akong gibitbit. Pero ako, immoral ko. Pwede day gihapon na. Okay? In my name. Ingon sa diri, in your name, we perform many miracles. Grabe, naay bago lang na news karon sa GC Kasuho, no? Usa ka priest, no? Usa ka pari nga patay mabuhi. Mga naka-wheelchair, nakatindog tanan. In my name. Grabe. So, dili ta, dependent ana. Kaya nga naman, ingon dito sa verse 23, tubag ni Jesus Christ, then I will tell them plainly, wa ko kaila sa inyo. Pahawa. Unsay reason nganong gipahawa sila sa Ginoo? You evil doers. Evil doers. Okay? So, makita nimo diri manghigala, i-connect nimo na only those who do the will. So, i-connect nimo na ang evil doers, meaning, wala mi biya sa pagkadautan. Now, para ma-prove kinsa na sila. Kinsa maning nag-cast out og demons, kinsa maning nag-prophecy, kinsa maning naggamit sa mga pangalan sa Ginoo nga naka-perform miracle. Ingon diri sa verse 24, therefore. So mo ni mga spiritual obese. Gi-conclude ni Jesus Christ kinsa ning nagpahingilin sa iyang pangalan. Kinsa ning nag-cast out demons. So gipakita sa Ginoo kinsa ni sila. Kay ug imong tanaw na mga Pentecostal man gyud na. Kinsa may ga-practice ana mga Pentecostal raman. Okay? Pero pag ingon sa Ginoo, therefore, there is a word conclusion, everyone who hears these words of mine and puts them into practice. So kaning giingnan sa Ginoo nga wala nagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, mga tao ni nga sigilag kadungog nya wala gi-practice ang ilang nadunggan. Kabalo sila nga ang immoralidad sala, aniyat naga-immoral. Mao ning gipasabot sa Ginoo, you evil doers. So the issue is not the healing, it's not the miracle, it's not the prophecy.
Kung dili pag-ingon sa Ginoo, therefore, ingon dito sa verse 26, everyone who hears these words of mine and does not put them into practice. Spiritually obese. Sige lang paminaw sa word of God niya, wala gina-apply. Kabalo sila nga ang tithes kabubuton sa Ginoo, pero wala ga tithes. Nakuha ba ko ninyo? Kabalo sila nga ang pagdumot, ang dili pagpasaylo, dili gusto sa Ginoo, and yet hangtod karon di pagyapon kapasaylo. Kabalo sila kabubuton sa Ginoo nga mangayo kag sorry sa mga tawo nga imong nasakitan. Kung dili ang atong gihimo, mirisi niya. Wa gyapon ta ning duol para mag-reconcile. Daghan tag na dungog nga word of God pero wa nato gi-practice. Gipakita ni Jesus Christ pag-ingon is like, no, ingon sa diri ingon dito, is like a wise man who built his house on the rock. Pag ang word of God imong i-practice, pag abot sa bagyo, unsa ingon diri? The rain came down. Ano ni? Signal number 3 ni. The streams rose, no? Grabing baha, plus flood. The winds blow, tornado na gyud ni. Gikuso-kuso iyang balay pero wala siya matumba. Now, gipakita ni nga ang Christianity dili exempted sa calamities sa life. Wa nagpasabot na Christian ka, dili ka mabilong sa turko. Wa nagpasabot na Christian ka, dili ka paakon og lamok nga makadinggi, di ka madotlag COVID, di ka tibihon. Pag ma-Christian ka, dili ta exempted ana. Ang promise lang diri, once mo abot ang calamity sa life, unsay ingon diri, it did not fall. Naargyapon ka diri ron. Wa ka matarug sa imong pagpangalagad. Kay ngano man, kay ang tanang word nga imong nadungog, still naa kay strength to say, ang Ginoo maayo gihapon sa kuang life. Muna siya diingon dito, nga ingon sa Ginoo, who does the will of the Father. Unsa man di gusto sa Ginoo? Kay ang gusto sa Ginoo, tanan imong nadungog, i-practice. Amen ba ta diha? So hinay-hinayan na nato nig practice ni. Sa mga bisita, sa mga bag-o pa. Basig ang uban sa tuwa diri. No? Napay compromise. Sa mga batan-on diri nga nag-ingon-ingon nga way uyab sa physical, sa cellphone lang nay uyab. Kuyawa, makauyab na di ka sa cellphone ron. Pero di, magtagbo na sila sa church, murag di kaila. No? Matod pa, pag sahayag, di kaila. Pag agi sa ngit-ngit, uy, mura mag-asawa. Okay? So, mo na'y delikado ang word compromise diri sa church. Kay, daghang kayong mga secret sin nga ginahimo ang mga disciple karong panahon na. Especially sa area of pornography. Diri, daghan kayong naulipon. Kung istadihan nimo ang John chapter 8, ingon dito sa verse 34, you are a slave to someone you obey. Kanang word dito nga slave, di ba ang pagkapalahubog nagsugod sa tilaw? Di ba? Nagsugod sa tilaw. Okay? Ang addict nagsugod sa tilaw. Halos tanang vices nga nahimo tang slave, nagsugod ra gyud sa tilaw. Kaning pornography karon very addictive, no? It is the silent sin in the church. So pag ingon ni Jesus Christ, away from me, evildoers. Pahawa, wa ko kaila sa inyo. Pwede di ay nga ang Ginoo wa kaila sa tuwa. Pero kung struggling ka, ang Ginoo nakakita na. Kabulo man ang word struggling. Na magoy habitual ug na struggling. Kanang struggling, you fight for it, no? Kanang Lord, gusto na jud ko muundang aning inom ba? Lord, gusto na ko muundang aning bisyo ha ba? Munay gusto sa Ginoo, no? You fight for it. Kay na may battle. Okay? So, matud pa, do something pod, no? Kisabay nagpractice sa ato ang gadget detox. Kisay nag-join, taas daw ang kamot be? Kisay nag-join. Ala, katunga ra ang nag-join. No? Di ba lami kayo?
No? Lami kayo. Actually, until karon morabag, ang akong addiction kaniadto na tungod sa ato ang program nga gihimo, lahi kayo, no? Magsilip-silip ko karon, pero wala na tong slavery nga taud-taud. Karon mga higala, gi-replace. No? Mao ni ang pinakasikreto diri. Ang pinakasikreto diri is dili biyaan ang sala. Ang pinakasikreto, pulihan. Okay? Pulihan. Ug unsa tong nag-slave sa imuha, dapat naay mo replace. Kay kung sige lang tag paminaw sa Word of God nya, wa na to gina-perform, wa na to gina-exercise, unsa ingon ni Jesus Christ, is like a foolish man. No? Dili na pulis. Matod pa Pastor Kiko. Dili na pulis. Sa verse 26, usa ka taong buang-buang. Pwede dayta may mong Kristohanong buang-buang ani. No? Sige lang tagpaminaw, pero ang atong life walay practice. Okay, di na mag-move. Okay, another. Matthew chapter 21 verse 28 to 32. Okay, guwapo kay nga verse. What do you think, ingon si Christ? There was a man who had 2 sons, went to the first and said, Son, adto sa trabaho, adto sa umahan. Unsay tubag niya sa verse 29? Dili ko tay. I will not. But later, he changed his mind. Dili ko. Okay? But later, he changed his mind. Pero, niadtong amahan sa usa ka anak, he answered, Oh, moadto ko. Okay? I will, sir. But he did not go. Nangutana yon si Jesus Christ. Grabe, smart kay nga logic ba, no? Simple ra kayong pangutana. Bisag kinsay pangutanon. Ang pangutana ni Jesus Christ, kinsa man sa duha ang nagbuhat sa kabubuton sa amahan. Bisan ikaw siguro, makatubag siguro ka na, no? Na, panglampaso dito, may kagdili ko. Luy, puts papa, sige, manglampaso na lang ko. Pero ang imong natubag, dili ko. Pero na yung mga tao nga, panghugas og plato, ingkag, na, ang iring lalay ng hugas, wa pag yun mahugasi ang plato. Nasabtan ba ko ninyo? No? Na yung mga tao, manghugas og plato, manghugas ko. Pero, nanggahi na lang ang kanon, wa yun mahugasi. Gipangutana ni Jesus Christ, kinsa sa duha ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Unsay tubag dito? The first. Kabulo ka kinsa yung istorya ni? Mga church people. Mga parisiyo. Gapuasa, gahugas og kamot, perteng buutana, sigig adtog simbahan. Unsay ingon ni Jesus Christ? Truly, I tell you, ang tax collector nga noted nga tikasan, and the prostitute are entering the kingdom of God ahead of you. Mag-una pa daw ning mga tanaw ra gud tao, wa may siguro mo kabiburay sa John 8:32. No? Ang inyong memory verse gadudak sa inyo, John 3:16 ra gyud ba? Kaning mga naong nato, wa gitay mga bersikulo. Pero basin mag-una pa ta sa mga daghag bersikulo. Unsay point diri? Kaning mga giila na tong mga tikasan, mga dautan, once makadungog sa Word of God, nya nay conviction, mas mag-una pa ta. Ang point nato diri, basin kita pod. Kanang imong gisaway-saway nga silingan nga way simba-simba, basig mauna pa na sa langit kaysa imo. No? Kaya nga naman, sometimes mas ila pang gipractice ang imong gisulti. No? Usay biya kani atong gipanulti, di na to ma-apply. Okay? So, ingon dito sa verse dito, gi-conclude ni Jesus Christ, For John came to you to show you the way of righteousness. So, naay direct connection ang pag-apply. Nasabtan ninyo? Si John the Baptist, ang way of evangelistic approach ni John the Baptist is confrontational. Dagan-dagan magpamaagi ang evangelism. No? Naay relational, naay intellectual. Isa sa approach ni John the Baptist pag mo outreach siya, pag hinulsol mo sa inyong mga sala,
Mutong dagan nagpabautismo. Puroon sa ingon ni Jesus Christ. John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him. Mao na ingon si Pastor Frank, kung nasakitan mo sa Word of God, sorry, ingon siya, promise, next time, ibalik gihapon ako to. Nganong gi-promise niya to? Because there is no substitute to righteousness. Kung walay substitute sa compromise, walay substitute sa righteousness. Bisan pag unsa ka well-doctrinated ang church, pero kung ang tao ga-compromise, muna until now, the best that we can, wa ginatolerate ang compromise. Di man ta perfect, no? Na magay uban makalusot. Pero mangita gyud pamaagi ang Ginoo, i-remind gyud gyapon ta nga i-remind kung dili na ta committed sa atong ministry, kung naa na tay mga compromising act, kanunay gitang ginakorek, ginabadlong, because that is the way of righteousness. Okay? So, you did not believe in him, ingon siya, but the tax collector and the prostitute did. After you saw this, you did not repent. Ang spiritual obesity, sige lang paminaw sa Word of God, pero wag hapon nibiya sa ilang sala. So, nagkasinabot na bataan eh? Amen. Hallelujah. Another, mga supporting verse, John chapter 1, verse 22, be doers of the word of God and not hearers only, deceiving yourselves. Sa Bisaya pa ni, ayaw scam, ayaw ilara, ayaw bakaki ang imong kaugalingon. Pwede day ka nga, kung nasuko ka sa mga scammer, basig utro kang scammer sa imong kaugalingon. No? Utro kang scammer, imo lang giscam imong kaugalingon. Amen, praise God, altar call pa ka. Pero pag talikod, perte nimong panglibak, perte nimong pag-judge sa sala sa ubang tao. No? Another lesson sa kuha, kay katong gahapon, nangita mi og katong riveter, na ako gipangita nga tools, nga sige ko gunaw na nga katong last nga panday gyud nagdala ato. No? Ingon to, di lang ta manangil. Wag gyud laing tao, lisod gyud ay ning mag-judge ta, no? Nya nanay sa kong utok, wala ko gigawa sa kong baba. Ang iyang ngalan, pero sige ngon nga siya regilas ato. Sa tanto na kong ukay-ukay, ako ra deng giluklok. Muna magbantay gyud ay ta. Kay nakasala ta sa atong kaugalingon. Kaya ko Lord pasaylua jud ko nga gidudahan ako ning tawhanan ni. Mo din ang sa korte, pag wala kay concrete evidence, di gyud na madawat. No? Bisan gani nanay CCTV, ang tawag ana suspect paghihapon. Bisag nakita na sa CCTV, di ka pwede mo accuse. Kaya nga naman, suspect paghihapon ka. Munang ang judge ra gimingon tug. Pamatud-an nga ikaw gyud, no? So Matthew chapter 7. Kay nga naman, kung ato nang buhaton, ato ra pong giskam atong kaugalingon. Okay? So, kung naamoy mga giduda-dudahan diri sa church, nya wa kay ebidensya, ayaw lag igawa sa imong baba. Kay mapaninglan ba tana, no? Nabilin imong cellphone diha. Nya siya gilas nga tao. Nya wa kay ebidensya, imo dayong itumbok nga siya gyud. Ayaw lang kaayo pangusgi. Muna gitawag na benefit sa imong doubt, pero ayaw lang kay iduot, no? Hallelujah. Ang point nato diri mangigala sa Christianity, i-exercise gyud nato ang righteousness. Kay kung dili ato rang giilad ang atong kaugalingon. Ingon dito sa Santiago, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Klaro ba? Pagpamati lamang sa pulong sa Dios. So di lang ta igo mamati, tumana ni. Kung di man ka kauban sa outreach, imong kauban sa trabaho, i-share ang word of God. I-invite. Imo silang encourage, no? Tumana. Usay maulaw gani ko, no? Kay magsakit sa pamilya. Ako nga pastor, dapat ako'y mag-take initiative para mag-pray. Ingnon pa ko sa asawa. Ampo edad. Unsa man ni si pastor oy? Ay kaulaw. Maulaw biya po ko, no? Kanang barag ako
ako'y nakalimot ba? Nga, dapat ako may moampo. Yung ko, pa-check up ta ni. Yung ako sa, ampo, edad, naon sa naman ni si Pastor, oy. No? So, ang point na to, diri mga igala is, we must exercise. Tanang input, pag walay output, o sa tupig pa na, stagnant water na. Okay? So, karong panahon na, Matthew chapter 6, ang atong righteousness kay lahi. Okay? Be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen. Usahay, gwapo kitag righteousness, no? Muni ang standard sa kalibutan. Kinahanglan i-post, no? Kinahanglan pa kanang naay public display. Okay? If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Wala na kay reward. Tanan imong gi-perform, maghatag kag tabang imo pang kinahanglan gyud na ay makaibalo. Ang advice ni Jesus Christ, your Father who sees what is done in secret will reward you. Okay? So, dili na righteousness pag kinahanglan pa perform, i-practice sa imong kaugalingon. Ayaw na buhata nga murag himuon imong public display because there is no substitute for righteousness. So, ang spiritual obesity, walay exercise. So, mag-exercise ta. Spiritually. Join mo sa mga ministry, dayon, biya ta sa compromise. Be careful. Be very careful. Matod pa ni Paul sa Ephesian Church. Be careful then how you live. No? Sige lag-ingon si Paul, be careful. No? Matod pa, danlog ang kalibutan. Not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Ang atong panahon karon is compromise. Sa tinod anay lang, lisod na i-identify ang tinod nga Christian karong panahon na. Muna gingon nga, do not be foolish. Muna yung, ayaw pagkabuang-buang. Nga, sa imo palang panamit, mailhana kang Christian. Amen ba? Sa imo palang suot, mailhana kang Christian. Di na ka kinahalan, muwali, imo palang kinabuhi. The way palang ka mo react, no? Gisingil lang ka, o kinsi nga, jis naman unta, muyaw-yaw din ka, wala, mailhana ka nga. Christian baka og dili. No? Ihatag na lang na ay nalalisi ng 5. Okay, may umay makadagang 5. No, you are carrying the name of the Lord. No, usahay lalisan pa nato ng 10 pesos nga kung naamalay daghang 10 diha para lang mangigala ang imong testimony mag-shine. Okay? So muna ingon diri, therefore do not be foolish. Understand what the Lord's will is. Unsa man ang will ni Lord? Atong gipakita kay ganina, you will apply what you learn. So manghigala, nag-end ang ato ang series karon, ang mga Kristohanon dapat dili ta mag-overweight, no? Parehata nang babae diha, mag-gym ta, no? Gusto mo mo-appeal sa gym? Di ta mo inon asa mo magpa-member. Sabado sa buntag pa-member mo, no? Para daghan ta. Katong gustong mag-exercise, mag-gym, anhi mo diri Sabado sa buntag alas 9, no? Mag-exercise mo diri. Kita mo sa mo adito mi sa bangkiruhan, no? Gahapon mi sa bangkiruhan. Among gitanan among nadungog, among gi-apply ug among gi-enjoy ang kabubuton sa Ginoo. Palakpakan nato tubuhi nga Dios.